Ano nga ba yung pinakamabilis na paraan para makapag-farm? Sa Mobile Legends guide na ito, makikita nyo kung paano ko na-achieve yung 1,200 gold per minute. Kasama na rin dito kung paano ko ginamit si Kimi at kung paano nyo rin pwedeng gawin yung farm na to sa ibang heroes. Pero bago tayo magsimula, isi-shoutout ko yung pinakaunang magko-comment sa bawat video na gagawin ko. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Alamin muna natin yung early rotation na gagawin namin. Dahil dalawa kami sa bot lane at meron ako support, mas maganda na magsimula kami sa red para mas ma-pressure namin yung lane. Ito naman yung ginamit kong emblem sa laro na to. Dahil sa mababa pa yung jungle emblem ko kaya mas pinili ko yung assassin emblem. Maliban doon, malaking tulong din yung bounty hunter para magka-gold ka kapag nakakill ka ng hero. Pagtapos namin kunin yung red buff, kailangan namin bumalik sa lane para i-clear yung wave tapos subukang kunin yung maliit na crab. At dahil nga naka-red buff ako, ibig sabihin pwede rin namin subukang patayin yung kalaban. Malaking tulong yung slow ng red buff para mapatay niya yung kalaban. Pero maliban doon, maganda yung ginawa ng Kadya dito. Hindi niya muna ginamit yung slow niya hanggat hindi nawawala yung passive ng X-Borg. Isa yun sa mga dapat yung tandaan kapag gusto nyo i-kill yung kalaban. Kailangan alam nyo yung mga skills nila. At dahil within 15 seconds, magre-respawn na ulit yung small crab kaya meron na ulit neto. Pagtapos namin kunin yung small crab, clear ng lane, punta sa isang jungle, tapos kunin ulit yung crab. Pero possible din na mag-rotate pa bot lane yung mid ng kalaban. So bago nyo kunin yung malaking crab, kailangan i-double check nyo muna na nasa lane na yung mga mid lane. Mapapansin nyo rin dito, susubukang agawin ng X-Borg yung crab. Pero nung gumamit siya ng skill, tinigil ko yung pagtira sa crab para hindi niya maagaw. Isa yun sa mga paraan para hindi basta-basta maagaw sa inyo yung mga objective. Kung gusto mo namang maintindihan kung ano ang basic rotation sa bagong map, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panoorin. Meron yung part 1 at part 2 para maintindihan mo rin lahat ng jungle creeps mula sa respawn time, buffs, at lahat ng tungkol sa jungle. Ngayon, kailangan nyo tandaan kapag wala kayong ma-farm na jungle creeps, kailangan nyo subukan basagin yung lane nyo. Karamihan sa mga player na nakikita ko kapag nagpa-farm, kapag wala silang makuhang jungle creeps, ang ginagawa nila lumilipat sila ng lane. Hindi nila sinusubukan basagin yung tower ng kalaban. Tandaan nyo, kapag lumipat ka ng lane, tapos meron kang kakampi nagpa-farm doon, mag-aagawan na kayo sa farm, tapos wala pang magpa-farm sa lane mo. Dito, plano ko lang kunin yung jungle creeps ng kalaban. Pero dahil nasa bot lane din yung mid nila, kaya kailangan namin mag-back. Okay sana yung ginawa ng Kufra na nasa bot lane siya, ang problema nga lang yung mage namin nasa top lane. So ang mali dito, hindi sila magkasama. Ang hindi ko lang alam dito bakit nag-flicker yung Kadya, pero maganda yung gagawing set ng Kufra dito. Nahuli niya yung X-Borg tapos nagamit niya yung ultimate niya. Nung napatay namin yung X-Borg, pwede na sana kami mag-back kasi dumating yung Granger. Pero dahil nag-overstay ako, pati ako namatay, nadamay pa yung Kadya sa akin. Pagkabuhay namin, kailangan namin i-defend agad yung bot lane para hindi yun mabasag. Open na yung red buff, turtle, blue buff, pero dahil mas importante ang tower kaya mas una namin i-defend yun. Mapapansin nyo rin dito magkakaroon ng teamfight sa turtle. At dahil nasa turtle lahat ng kalaban, ibig sabihin pwede namin basagin yung bot lane. Maraming player ang mas pipiliin ng red buff kaysa basagin yung tower sa bot lane. Tandaan nyo guys, mas mabilis kayong makakapag-farm kapag nakukuha nyo yung mga tower nila ng mas maaga. Kailangan nga lang meron kayong map awareness at alam nyo kung nasan yung mga kalaban. Dahil nga nasa turtle sila, ibig sabihin pwede na namin basagin agad yung bot lane para mas makalamang sa gold. Maliban doon, isa pang paraan para mas mabilis kayong makapag-farm, kailangan kunin nyo yung jungle creeps ng kalaban. Kung mapapansin nyo, yung kalaban namin nasa blue buff namin. So ibig sabihin, walang kalaban dito sa blue buff nila. So pwede namin kunin to. Karamihan sa mga player natatakot na kunin yung jungle creeps ng kalaban kasi nga di naman nila alam kung nasan yung kalaban. Pero kung meron kayong map awareness, mas maiintindihan nyo kung saan kayo dapat mag-farm. Pagkatapos namin i-clear yung mid, kailangan namin i-defend ulit yung bot lane. Pero para mas mabilis kayo makapag-farm, lahat ng madadaanan yung jungle creeps dapat patayin nyo na agad para mas mabilis yung farm nyo. Pero kung tingin nyo yung gamit yung hero hindi ganong kabilis pumatay ng jungle creeps, unahin nyo muna yung lane tsaka kayo mag jungle creeps. Isa pang dapat yung tandaan, kailangan alam nyo kung nasan yung minion wave. Kung alam nyo kung kailan parating yung mga minions,
mas maaga nyong mapapatay yun kasi makakapag-advance kayo. Para malaman mo kung kailan darating yung minion wave, kailangan mo lang tandaan na mirror lang yung mapa. Ibig sabihin, kung nasan yung side lane minions nyo, nandun din yung side lane minions nila. Kung nasan yung bottom nyo, nandun din yung top nila. Kung nasan yung mid nyo, ganun din sa mid nila. Maliban doon, kailangan mo lang din tandaan kung saan nagmi-meet yung minions. Sa top, sa mid, tsaka sa bot. Kung malapit na yung minions nyo sa lane na yan, ibig sabihin malapit na rin yung minions nila. Importante na i-clear nyo muna yung minion wave bago kayo mag-farm sa jungle para hindi masayang yung mga creeps doon. Ganun din kapag nagro-rotate kayo, mas maganda i-clear nyo muna yung lane bago kayo mag-rotate. Kung sino yung mas mabilis mag-clear ng lane, sila yung mas mabilis makakapag-farm at makakapag-rotate. At dahil nabasag na namin yung bot lane, kailangan namin bumasag ng mid lane. Magpapakita yung kalaban sa bot lane kaya ibig sabihin pwede namin basagin yung mid lane. Dahil sa yun na lang din yung natitirang first tower namin kaya yun yung objective na kukunin nila. Ngayon ipapas forward muna natin sa mga boring na parts. At dahil nanalo kami sa team fight, ibig sabihin pwede na namin kunin yung turtle. Kung mapapansin nyo, uunahin ko ulit yung minion wave bago yung jungle creeps. Dahil nga sa alam ko kung kailan parating yung mga minions, kaya makaka-advance ako. Pagtapos ko i-clear yung minion wave, tsaka ako pupunta ng jungle. Mapapansin nyo rin dahil hindi ko alam kung nasan yung mga kalaban kaya hindi ako nag-overextend. Alam ko nga kung kailan darating yung minions pero hindi ko naman alam kung kailan darating yung mga kalaban. At dahil lamang na ako sa item tsaka sa gold, ibig sabihin pwede na kami makipag team fight. Mapapansin nyo dito lahat ng kakampi ko nasa top lane tapos magpapakita sa bot lane yung SAS. Ibig sabihin kung sakaling magkakaroon ng team fight sa top lane mahihirapan yung kalaban namin. At dahil nga magiging 4v5 yung laban, so ibig sabihin pwede na kami makipag team fight. At dahil kaka-activate lang din ang passive ng Nana nung huling team fight, kaya siya yung una kong hahanapin dito. Naubos namin sila kaya ibig sabihin pwede na kami mag-push. At pagtapos nyo bumasag ng tower, kailangan kunin nyo lahat ng jungle creeps sa madadaanan nyo. Malaking tulong yun para mas bumilis yung farm nyo tapos mabawasan din yung farm ng kalaban nyo. Hindi madaling mag-farm lalo na kung mag-isa ka lang sa bot lane. Pero kung alam mo kung paano kunin lahat ng space na available, mas madali ka makakapag-farm at yayaman. Importante ang map awareness tsaka decision making kapag nagpa-farm. Kung gusto mo ma-improve ang map awareness mo, pero na akong ginawang map awareness guide na pwede mong panoorin. Ito naman yung naging item build ko sa laro na to. Pwede mong palitan yung last item ng defensive item kung ano yung kailangan. Pero kung gusto mo pang matuto kung paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. Monster kill! Pain is my specialty.
gift just for you. Double kill. Triple kill. Maniac! Let the weak melt away! Combine magic with technology and you shall have true power. Savage. Wiped out. Sana marami ka natutunan sa guide na ito, at kung meron kang guide na gusto mong ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Dahil tinapos mo ang video, every week meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Huwag mo rin kalimutang i-hit yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly highlights natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.